bringing hope the world over. Hope Channel. Kasi may mga couples na gusto nilang mag-start ba ng business. Malaking challenge sa magulang may kapag ipayo yung niyo sa kanyang kanila? anak ay Yung mga naadik nagko-contemplate pa lang. Pero As bilang for me and magulang, my house, talagang we will papakita pa rin make natin sure yung to have ating quality pagmamahal time sa together. customary. Puro maganda Closing, natin ano? yung ating Right, anak. ito na yun. At Friends, you know in the Bible, at least for Christians, nakuha natin ang concept ng marriage. Nagsimula kina Adam and Eve. Pero hindi lamang marriage ang kinoconsider natin ngayon. Kasi before marriage, papasok muna tayo sa pre-marital stage. Ang daming dapat i-prepare. Hindi lang emotions, hindi rin lang yung magiging spouse mo, kundi finances, in-laws, society, etc. Kaya marami dapat tayong consider, di ba partner? Yes, talagang bago ka magpakasal, ang dami-dami. Parang minsan nga, hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. Yes. Kaya mas mahalaga na mayroong checklist, ano? Oo. Bago- Ikaw ba, nahirapan ka ba doon sa premarital stage? Oo naman, may challenge. Right. May challenge. Pero syempre, malaking bagay yung na-i-organize mo. Yung mga priorities, ano ang dapat unahin. Syempre, marami pa na mga factors na i-consider. Okay. Yes. Ayan, para sa ating mga viewers, kaya tumuto ka lang dito. Lalo na doon sa mga gustong magpakasal o nagbabalak pa lang magpakasal, tulad ng director natin, di ba? Kaya pag-uusapan natin ang pre-marital steering dito sa ating episode. Only here on As for Me and My House. One love, One family, One one God. God. Welcome back dito sa As for Me and My House. One love, one family, one God. O kaibigan, handa ka na bang magpakasal? O partner, yan ang pag-uusapan Oo. natin. Ako handa na akong pakilala mga guests natin. Okay. Actually, para sa ating mga viewers, mga chaplains ito, no? At mga kaibigan ko rin, nandito si Chaplain Lemuel Harit, Chaplain Jay Fajardo. Pero this time, tatawagin ko lang sila sa first name nila, partner. But before we move on, I invite you to pray with us, please. Father God, thank you, Lord, for this time of discussing a very important topic about premarital steering. Paano po kami makakatulong sa mga viewers na may handa po ang kanilang pagpaplano sa pagpapakasal. At tulungan niyo po kami na makasihan ng inyong Santong Espiritu. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, partner. Okay, syempre, bago magpakasal, kailangan i-introduce muna yung partner mo sa parents. Yes. Paano niyo ba ginawa yon? Jay, gusto kitang tanungin. Paano mo ba in-introduce na formal ang iyong wife sa iyong parents? Ang saya naman ng tanong. Sa amin kasi, namanhikan kami. Aha. Diretso? Namanhikan, bale, inarrange muna namin dun sa parents. Mm. Kami muna nung sweetheart ko, yung misis ko na nga. Oo. Kami nagplan, tapos kinausap niya yung parents niya. May may ground preparation. May ground preparation. Sabi ko, kausapin mo na ang mother mo sa plano natin. At pag okay, mamamanhikan kami. Ayun, bali ganon. Tapos, inarrange na rin namin sa family ko nung okay na sa kanya. So, ibig sabihin, bago kayo mamanhikan, kilala na rin ng parents mo, syempre, yung sweetheart mo. Kilala na rin. So, how did you introduce her to your parents? Bali isang araw, sinama ko siya sa bahay. Wala naman kasi nun yung mga parents ko, yung mga siblings ko lang. So, sinama ko siya, na-meet niya yung mga kapatid ko. Tapos, nakausap niya rin yung mother ko through the phone. Kasi nasa overseas sila nun eh. So, ganun ang setup. Na-meet na rin nila through the phone. Ganda, no? Maganda pagka ganun eh. Right. Paano naman sa'yo, Lem? Paano naman yung ground preparation before the final attack? Alam mo, yung misis ko, si Heidi, Ah. madali kong naipakilala sa parents ko. Aha.
lalo na yung aking wife ay wala na yung mother niya. So, mas madali siyang napalapit sa aking parents. Alright. So, yon. Ako naman, kilala na rin ako nung father niya kasi nga wala na yung kanyang mother. Okay. So, mas madali kaming nakapagpakilala sa mga magulang. Hindi ka ba kinabahan noon? Kasi sa father ka lang papakilala, walang mother na magpapacify sa father. Yun nga. Siyempre, nung una inisip ko, wala siyang mother. So, inisip ko na ginawa kong advantage para maging ka-close na yung aking mother. Ganda yun. Okay. Ang galing partner na. Ako naman kasi 'di ba galing kayo sa Christian homes, pati yung Yeah. mga wives niya, no? Ngayon, paano sa tingin nyo? Kasi syempre, exposed tayo na maraming mga couples ang hindi sila mga Christians. Maaaring Christian sila sa pangalan, pero yung kanilang practice hindi Christian. Paano nyo na-differentiate ang isang Christian relationship from that of a non-Christian one? Ano yung pagkakaiba? Na Kristiyano talaga kayo pareho ng wife nyo. Kasi di ba merong couple na yung isa hindi Christian eh. Iba yung paniniwala niya. So, ano sa tingin nyo, sa observation nyo, na kakaiba ang isang relasyon na talagang galing sa Kristiyanong foundation? Sa palagay ko, very malaking difference. Yung isa lang doon, pinag-uusapan namin yung aming mga practices. Meron kaming prayer life. Mahalaga yung napag-uusapan namin yun eh. I think yung lapat ng usapan namin pagdating sa Kakaintindihan. pagdating sa mga spiritual na bagay o religious practices, madali naming mapag-usapan. Yon, ganon. Binanggit niya yung tungkol sa prayer. Kasi nga naman, kung hindi parehong Kristiyano, parang magiging awkward sa isa. Halimbawa, magpipray kayo, parang hindi siya komportable. Hindi ba? Sa iyo, Lem. Sa amin, parang lalong mas napakagaan at maganda yung relasyon pagka pareho kami ng paniniwala. Kasi lalo na nung estudyante pa kami, nagkakilala kami. So, pupunta sa church, mas lalo kami nag-i-enjoy. At pangalawa, na pagdidiskusyonan namin kung ano yung dapat naming puntahan. Kumbaga, madaling mapagkasunduan sapagkat pareho kami ng paniniwala. Yeah, yung adjustment, hindi masyado. Alam mo, partner, dahil nasa digital age na tayo, no? Nasa Gen X na tayo. Sa tingin nyo, mahalaga pa rin ba ang pamamanhikan as part of premarital stage? O basta na-arrange nyo na as couple, papaalam nyo na lang sa parents, okay na yun? Personal kong pananaw, palagay ko mahalaga yung i-acknowledge natin yung role ng parents. Kahit na of legal age Kahit kayo, na of no? legal age, wala namang masamang kahit doon sa huling decision marahil nasasabihin natin, I want to declare my own independence by establishing my own family. Palagay ko lang magandang i-acknowledge yung role ng parents na sa huling pagkakataon, hinihingi pa rin natin sa kanila yung kanilang blessings. Though, hindi yung parents ang makakasama sa buhay at yung iyong piniling mapapangasawa, pero yung meron kang blessing, iba yun eh. Ibang-iba yun. Plus factor yun. At saka yung, Yes. yung tradisyon natin bilang Pilipino, di ba? Yung lalong lumalalim yung family ties natin. Though sabi nga ay hiwalay yung desisyon, pero iba yung meron tayong napapakinggang mga payo sa ating mga magulang bilang tradisyon natin bilang mga Pilipino. Kasi yung kasi kanina tinanong ko kayo tungkol doon sa yung paano nyo pinakilala sa parents, mahalaga yun eh. Dahil merong mga couples, merong mga sweethearts na hindi nila kayang, yung bang maging future parents-in-law ang nagiging problema nila sa kanilang preparation. Dahil maaring hindi boto, yung parents ng babae sa lalaki, ganon. So, how can you give advice or counsel sa ating mga viewers? Maaring meron tayong mga viewers na merong ganitong sitwasyon na hindi favor ba yung
parents-in-law nila sa kanila doon sa kanila, no? So ano ang inyong may advice sa kanila? Siguro, partner, bago sila sumagot, gusto ko lang dugtungan para sa kapakanan ng ating mga viewers. Dahil nga nasa fast-paced society tayo, tapos nabanggit ko nga, digital age na tayo. Dinadaan na lang kasi ngayon sa Facebook eh. Yeah, and Baka naman yung cellphone. iba sa inyo, tinitext na lang yung parents. Mami, daddy, umattend na lang kayo ng wedding ha. So anong mapapapayo nyo ngayon sa mga viewers natin? Iba pa rin yung, para sa akin, iba pa rin yung mayroong personal touch. Right. Yeah. Iba pa rin yung Personal visit, ha? merong personal visit. Kasi iba yung presence na mismong face-to-face makikita ng would-be-in-laws. Siya pala. Bago pa man kasalin, magkaroon na sila ng time para magkausap, magkakwentuhan, magkakumustahan, malaman, makita nila kung paano ang dating ng... Paano nga kung ayaw ko nga dun sa magiging asawa mo? Ayun, napakalaking concern. Siguro sila yung masasagot. Para sa akin, Paano kung nakita sa Facebook yung mukha? Tapos sabihin, oh mami, dadalaw kami bukas. Tapos nag-text na kagad. Hindi pwede, ayaw ko. Paano yun? yun ang medyo mahirap, ano? Sa part ng binata, kagaya namin na naging binata. Pero alam mo, dito maipapakita mo yung respect sa magulang. Na kahit hindi ako marahil gugustuhin ng parents niya, pero yung respect na ipapakita ko sa kanya, na makausap ko pa rin sila ay isang napakalaking value yun na para sa akin. Okay. So, ang ibig sabihin mo, kung ayaw sa iyo ng parents niya, still makikiharap ka pa rin sa kanila ng maayos. Kasi nangyari yan, partner, ano? Sidetrack lang ako ng konti. Right. Yung father ko ayaw sa kanya nung lola ko o nung lolo ko. Nung una ayaw sa kanya. Pero hindi namin alam kung ano talagang... May sinasabi naman silang dahilan. Pero para sa akin, parang mababaw naman, no? Pero dumating yung panahon na yung tatay ko lagi pa rin na pumupunta doon. Yung sinasabi mo, nandun yung respect. Hindi naman siguro binabastos siya, pero alam niya, feel niya na hindi siya type, ano? Pero dumating talaga sa puntos na gustong-gusto naman siya. Okay. Kaya hindi doon hindi nagtatapos na kung ayaw sa'yo, forever ayaw na talaga sa'yo. Tsaka pangalawa doon, hindi lang respect sa parents, nire-respect mo rin yung dalaga na ikaw talaga'y tapat para sa kanya. Kaysa doon sa Facebook, hindi natin sigurado kung paano yung respect niya doon sa babae, kung tunay o tapat yung kanyang pagmamahal, di ba? Okay. Ayan. In this day of age, hindi natin makakaila na laganap ang legal separation, sa ibang bansa, divorce, sa iba, annulment. Dapat bang pag-isipan na rin yan prior to marriage? Bago nyo sagutin yan, we'll pause for a break and we'll be back. Welcome back. Dito pa rin sa As for me and my house. One love, one family, one God. Partner, meron kang iniwang question kanina. Ano nga ba yun? Talagang panggulat to sa mga guests natin eh. Kasi hindi natin makakaila, di ba? Bagaman, you love together, through thick and thin, para bang fantasy ang dating, di ba? Prince and princess. Pero nangyayari talaga yun. Legal separation, annulment, hindi lang sa showbiz in real life. Tsaka divorce sa ibang bansa. Dapat na rin bang napag-uusapan yon ng planning to get married? Sa aking pananaw, dapat nang napag-uusapan yan. Right. That's why we have counselors these days. Available sila, maraming counselors, at yung mga may planong magpakasal, nagsisik sila ng premarital counseling. At isa yan. Ano ba yung mga threat sa marriages, sa relationship? Challenges. Isa yan sa mga challenges. Isa yan sa pwedeng i-present or through the facilitation of the counselor, pwedeng tulungan ang couple para itaas ang awareness nila at mapag-usapan nila ang mga bagay na yon. Right. Sa'yo kaya, Lem, dapat bang pag-usapan yun? Kasi baka naman pag pinag-usapan yun magkaroon tuloy ng possibility in the future. Ano kaya tingin mo? Alam mo, sa pinag-uusapan nga, mas lalong napapalakas nila yung relationship nila. Kasi nakikita nila kung
ano ba talaga ang tunay na marriage, 'di ba? So, sang-ayon ako kay Jay na marami tayong mga counselors na makatutulong kasi ito na ang reality ng buhay, 'di ba? Exactly. Pagka sa umpisa akala mo hindi ito mangyayari pero sa patuloy na relasyon nagkakaroon yan talaga ng argument na kahit maliit pa lang lumalaki. So, kailangan pag-usapan na yan para handa sila paano i-handle yung mga bagay in the future. And speaking of premarital counseling, I understand na merong mga test, 'di ba, na for couples. Compatibility. Ano yung compatibility test? How about kung doon sa compatibility test ay ang resulta hindi talaga sila compatible. Meron akong kaibigan na ganyan. Hindi sila, nung nag-test sila noon, hindi talaga sila compatible. At yung counselor, nagbigay sa kanilang statement na pag-isipan nyo yan before talagang getting married. Pero may nakaset na sila eh. Pero alam nyo ba, pagkatapos noon, nagtuloy pa rin sila. At ang nakakalungkot ngayon, hindi magasaya ang kanilang marriage. Hindi nag-match talaga. No? Yeah. Ano? Bagaman naniniwala ako na kung makita man based from the test Yeah. na hindi sila compatible, magandang pag-usapan nila kasi yung compatibility, pumapasok dyan yung personal preference ng tao, May issues siya. issues, personality, orientation or upbringing, dun pumapasok yun eh. Pero kung willing silang i-work out, Yes. pwede naman yun eh. Wala namang imposible. Kaya lang, ang problema nga kung pareho silang magiging matigas sa proseso pag nagkaroon halimbawa ng clash or conflict. Identified ba problema. doon sa compatibility test kung alin yung mga issue doon na dapat nilang ayusin? Pwede naman kasing, depende sa test na isa-serve sa kanila ng counselor. Pero pwede namang free expression. Tingnan lang kung ano yung preference, ano yung mga values nila, yung isa iba ang pinapahalagahan. So, pag pinagtabi yan, i-compare, magkaiba. So, pagdating sa decision making, makikita na pwedeng magkahiwalay, pero kung pag-uusapan, nandun yun eh. Kasi nga, ang sabi nga nila, hindi naman basta nangyayari ang magandang marriage. Yan eh, pinagtatrabahuhan. Work out. Pero Work out. partner, maganda nga yung merong assessment na yun. Pero I believe sa mga viewers natin, of course it's just an assumption na maraming hindi dumadaan dun eh. Yes. Di ba? Yes. At syempre, may mga nag-work din naman. So, paano yun? Baka naman hindi na lang sila dumaan dun kasi baka incompatible pa sila. Eh, Baka matindi may na ma-discover masyado pa yung sila. pagmamahalan nila, in preparation. Paano yun, Lem? Ayun, ang maganda doon, gaya ko, hindi rin naman ako pero Diba? dumating sa point na iniisip ko na ang marriage namin ay kung ano yung simula, nung Right. nagliligawan ay magiging ganun din, tuloy-tuloy, pero hindi eh. Ang realidad ng buhay, nahayag lalo yung kung ano ikaw, ano siya, pagka nasa marriage na, di ba? So, ang maganda doon ay you work it out, pinag-usapan niyo yung issue, at wag nating tatalikuran. Kasi sa pagtalikod ng issue at mga problema, doon nagkakaroon ng mga complication. Kaya, I believe na it can still be worked out. Mahalaga lang willing ang parehong yung partner na Right. pag-usapan yung bagay. Pero nire-recommend mo ba yung assessment na yun as mas part maganda of kung premarital mas stage? maganda kung mag-undergo ng ganyan. Okay. Free ba yan o may bayad yan? Yan po ay depende kung sinong kanselor ang kakausapin nyo. Ganun. Pero depende na yan kung sinong kanselor ang kausap nyo. Kasi syempre, yung mga taong yan nag-prepare, nag-aaral, at yun namang makukuha natin sa kanila, siguradong makikinabang. Mabe-benefit sila. At saka yung sa premarital counseling, ang alam ko dinidiscuss din talaga dyan yung parents-in-law, yung mga in-laws, magiging in-laws, di ba? How would you deal with your in-laws, mga ganon. So, ano yung kayo, alam ko masasaya naman kayo sa mga in-laws nyo. Yes. Oo, Oy, yes. baka Masaya ba talaga nanonood kayo sa in-laws nyo? Ngayon, if you would write a letter or a note to your in-laws, what would that be?
are you glad na, ano ba, ina-appreciate mo na kayo ay naging member, ikaw ay naging member ng kanilang family? So how would you express? Yan, express. Yan, how would you express your appreciation? Kasi wala nang choice kaya express. Ako gusto ko talagang magpasalamat sa kanila kasi ever since, naging napaka-warm nila sa pag-welcome sa akin. Umpisa sa father ng aking misis, sa kanyang mother at sa kanyang dalawang kapatid. Very warm at very supportive sila sa akin. Kaya salamat ng marami sa inyo. Olem, ikaw Ako naman para sa aking in-law, though wala na ngang mother si Heidi, pero ang nag-alaga sa kanya yung kanyang tita, Right. uncle niya. Ako yung nagpapasalamat sa kanila sapagkat kung hindi sa kanilang pag-aalaga, wala siya sa aking buhay. Di ba? Kung ano yung nakikita ko sa kanyang kaibig-ibig na napapamahal sa akin, kung wala sila o wala kayo, ay wala rin akong mamahaling gaya niya. Alam mo, partner, hindi lang in-laws ang kino-consider. Hindi lang yung assessment na yan. Marami yan. Nandyan yung finances. Nandyan yung emotional stability. Nandyan yung career. Meron Dami, kasi no? mga bagay na okay ng lahat, pero dun sa financial matter Yes. ay hindi pa. Gaano ba ka-importante yung financial consideration sa pre-marital stage? Ikaw muna, Lem. Sa amin, napakahalaga talaga ito. Sa experience namin, sa work, hindi kami kaagad nagkaroon ng regular work. So, ito rin, napakahalaga ng payo rin ng magulang ko sa amin na bago kami ikasal, yun ang payo sa amin na sana na ma-regular ka o kaya meron ka na at least nagsisimulang work. Kasi napakahirap pumasok sa isang family relationship na hindi ka handa financially. So, naranasan namin na yung pangailangan ng ganun financially. Ako, dahil sa sinabi mo, marami tuloy sa mga cameraman namin dito, lalo pang tatagal magpakasal. Hindi kasi nag-iipon pa sila masyado. Oo, lalo tatagal na. Ikaw naman, Jay. Sa pananaw ko, mahalaga talaga yung finances eh. Aha. Kasi mahirap namang magpakasal ka ng walang-wala ka. Wala kang pambili ng ano. Kasi mahirap mag-umpisa, kaumpisa pa lang, puno ka na ng utang. So mag-start ka ng married life mo, meron na agad pang gulo ba? Alright. Kung nag-uumpisa ka pa lang, mahirap yon. So, sa pananaw ko, maganda i-consider na ng viewers natin na gusto magpakasal. Yung meron silang sapat na gagastusin, Right. at kung meron pa mang ibang pwedeng parating, mahalaga yon. At kung pareho na rin silang working o ang isa sa kanila working, at sa kayang sustentuhan ang kanilang pag-uumpisa. At saka sa palagay ko yung finances, hindi lang talaga before marriage, pinag-uusapan lang na yung para sa expenses. Siguro pinag-uusapan din kung halimbawa magkasal na, sino maghahawak ng pananalapi, sino yung magmamanage, parang kumbaga. So sa palagay nyo, sino ba ang dapat? Dapat ba wife? Dapat ba husband? Or both? Sa tingin ko lang ha, Aha. pinag-uusapan yan. Pinag-usapan. Kasi merong, kadalasan sa naririnig ko, mga wives ang humahawak ng pera. Kasi sila raw ang magaling sa Sila daw detalye. ingat yaman. Pero may mga pagkakataon na may mga lalaki na sila ang mas marunong humawak o mag-manage. But in my case, yung wife kang humahawak. Okay, Siya ang partner. humahawak. Yeah, well said. Ngayon, dahil sa mga viewers natin, no, at mga viewers din dito sa studio, lalo na kay Direk, no, ano ang mapapayo nyo sa kanila, no, sa mga nagko-contemplate pa lang to get into this serious business and long life commitment called marriage? Sa'yo mo na, Lem. Okay, para sa akin, dun sa mga ikakasal pa lamang, napakahalaga yung paghahanda, yung preparation sa marriage. 'Di ba, meron tayong kasabihan na ang pag-aasawa ay hindi yung isinusubo, tapos iluluwa. Oo. So napakahalaga ng preparation. So una, dun sa atin bilang Christian, yung preparation sa ating spiritual life, yung bang makakita ka ng isang mamahalin
na may takot sa ating Panginoon. Yung magkakasundo kayo, yun lang sa aking pinaka-foremost, no? So secondly, yung papasok na yung emotional, yung mararamdaman mo yung tunay na mamahalin mo sa habang buhay. Dapat talagang sigurado ka, di ba? And then kasunod na doon yung financial, kinakailangan handa ka na rin. Hindi naman kinakailangan yung talagang malaki, di ba? At least yung makapagsisimula ka ng iyong family. Sustain ang mga Oo, pangailangan. sapagkat hindi rin naman tayo makakaipon sa aming sitwasyon, ganun din, di ba? In Pero reality, di ba? pagka nado na, talagang pagsisikapan ng mag-asawa ang pangailangang family. Okay. Okay. Sa'yo naman, Jay. Para sa ating mga viewers. Yun, napakahalaga. Yung pipiliin mo, Aha. Yes. siya na ba talaga? Yung ang dating, hindi ka na pressure ng kung sino, hindi lang dahil sa ideals mo, kundi dahil sa tinanggap mo na siya. At nakikita mo, willing ka bang makasama talaga to? Right. Through thick and thin. Yun, napakahalaga nun kasi kinakailangan ng conditioning of the mind and of the heart na Very good. he or she is the one I have chosen. Alam mo, partner... Yun, mahalaga yun. Sige. Ang isa pang mahal na kikita ko dito sa preparation, ang preparation hindi lang for the wedding day. Kasi minsan yung ibang mga couples, yung masyado nilang pinaghahandaan yung tungkol sa yung mismong wedding day. Tapos nakalimutan nila na paghandaan talaga yung marriage. After the wedding, what? Diba? So yung mga senior nila, talagang for marriage ang preparation hindi lang for the wedding day. Yung mga detalye kung mga decoration, mga damit na mga isusuot, and then after that, hindi na sila nagkakasundo kasi hindi nila napaghandaan yung paano mag-resolve ng conflict, mga ganon. Okay. Speaking of details and preparation, alam ko merong expert dito. Tita Deng, ano bang payo niya sa amin? Thank you, Ai at Nick. Ang kasal ay isang napakahalagang kaganapan sa buhay ng isang tao. Ito yung araw na makikipag-isang dibdib sa tao, mahalaga sa kanya. Ang ating topic ngayon ay para doon sa mga nagpapanukalang magpakasal. Merong mga katanungan dito mula sa ating mga televiewers tulad ni Elsie ng Pasig. Tita Deng, how can we know if the person we are with is the person that God has prepared for us? Napakaganda ang iyong tanong, Elsie. Nais mo talagang malaman kung ito na ngang minamahal mong ito ang siyang ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos. Pwede mong tanungin ang sarili mo. Ito ang mga ilang mga katanungan. Is this person really committed to Jesus Christ? At personally ba siyang handa na makipag isang dibdib sa iyo? Ikaw ba ay may strong conviction na ang taong ito ay pareho ang inyong mga values, pinahahalagahan sa buhay? Do I love this person? Tanungin mo ang sarili mo, mahal mo ba talaga siya sa kabila ng kanyang mga kahinaan? At pwede mo ba siyang matanggap doon sa mga bagay na medyo kakaiba? Eto pa, may isa pa tayong tanong mula kay Joe ng Silang. Ganito rin ang kanyang sinabi. Tita Deng, when can you actually say that a person is ready to settle down? Alam mo, madali lang yan na malaman kung handa talaga siya. Kasi maaaring sinasabi lang niya na handa siya, pero baka naman napipilitan lang, na puwersa lang siya. But, yun yung binanggit ko kanina, spiritually, is he ready? Morally, ready ba siya? Emotionally. And, dapat financially stable din siya. And he is ready to make a lifetime commitment. Sana nakatulong ako sa iyo, Joe, sa mga katanungan na ito. And thank you very much sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programa. Patuloy din ninyong ipadala ang inyong mga katanungan at mga comments sa email na nandyan sa inyong screen. At handang-handa kami at maligaya naming
i-share sa inyo ang mga insights on family relationships through Christ. Back to you, I and Nick. Thank you very much again, Tita Deng. At ngayon naman, partner. Yes. Dadako tayo sa ating Customary line. Ito na ang punchline natin para sa ating mga guests. As for me and my house, Len. Well, as for me and my house, ay gusto kong ipagpatuloy yung magandang relationship sa family, maging Right. magandang ehemplo sa community, at kung ano man ang magiging suliranin ng ating mga kaibigan. Aha. Handa kami na mag-support sa inyo, magbigay payo sa ikauunlad din ng inyong relasyon. So, I wish you blessings from the Lord na sana maging matibay ang inyong family relationship. Well said. OJ. As for me and my house, intention ko at ng aking wife, namin sa buong family na trabahuhin patuloy Aha. ang relationship sa aming tahanan at maging source of inspiration para sa ibang tao. Okay. As for me and my house, kung ano yung pinangako ko sa kanya nung premarital stage namin, dun sa wife ko, ay tutuloy ko yon. At sana makuha rin ng mga anak namin yung ideal family atmosphere. O partner. Okay, as for me and my house, I will be of help doon sa mga pre-marriage program po ng pwede nating i-offer sa ating mga kabataan. And speaking of pre-marriage program, we would like to inform you na ang Seventh-day Adventist Church po, through the Family Ministries Department, ay nag-o-offer po ng pre-marriage program. This is 12 sessions po sa mga couples na nagka-contemplate sa marriage. Kinakandak po ito ng pastors or family ministries leaders po, yung Seventh-day Adventist Church. 12 sessions, tinatalakay po dito ang holistic talaga na approach, the emotional, the physical, mental, and spiritual faculties po ng mag-asawa upang sa ganun maging prepared talaga sila sa kanila pong harapin na seryoso na kalagayan po. At this will be for 3 to 6 months po na program. So, ini-invite po namin kayo. Partner, free yan. Yes. At kasama na dyan yung assessment. Yeah. Oh, excellent. O yan mga kaibigan hindi lamang kayo nanonood, you can also avail of our services. At kasama syempre yung magigiting nating mga counselors and chaplains dito. Maraming salamat sa pag-antabay dito sa aming program. Dito pa rin sa As for me and my house. One love, One family, one God. Thanks for watching. See you next time. You're watching Hope Channel. Around the world.